Morning po! And isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabuks. Kamusta po kayo? At ayan, kakapogi na ho ng dalawa. Yan nyo naman, gano'n ho kapogi. Good morning po mga tita-tito. Good morning! So, ngayong araw mga kabox, ito po ay aming paghahatid sa kanila dun sa bundok. At good morning Kuya Bon. Good morning. Good morning Ate Maricel. Nag-i-impake na ho sila. Good morning B-boy. 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 Good morning. Na. Okay. So kakagaling ko lang po pala ng mga kabox bayan. Nag-upload ng video at ngayon eto ready na ho sila. Ang tatlong chikiting ready na. Okay, tara. Let's go. Let's go B-boy. B-boy. Arrange pa pala namin yung ano. Oh! 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 Dito pala yung dalawa oh. Ready na sila. Ready na sila. Oh, wait lang. Yan ito. Iba na. Kalian magud ni. Daan kay day ba? Kuan ay kanang then ang manok, diri nang manok no? Oh. Di mo na pwede sa tubangan. Okay, magliho ka man. Bumili ho kami ng dalawang manok mga kabuk. Request mo ni Kuya Bonnie. Yan. Para ho sa Pasko nila. Yan, may Christmas na sila mga kaboks, pang Christmas. Oo. Kalang karton, pwede na dire be. Di sunod ang kartonon. Mga biscuit sa mga bata. Yan. Ana, dihan na. Ambak ako ni. Dito nino ilang daan. Ang kato din isa, sabi ka. Tama. Di naman ito na mahigtan. Pwede mo na, diri ragyabon, pre sa una. Okay. Ako may tuwik-tuwik kong manok ani. Paano po mga kabox, update na lang ho namin kayo pag dating ho namin dun sa mga kapatid ni Ate Marcel. Sana machimpuan ho natin na andun ho sila dahil may pag-uusapan ho kami. Paano? Babay na sila, babay. Bye-bye. Jason, babay ka Jason. James, babay ka, babay. Bye-bye. Bye-bye. Oy, bye-bye. Bye-bye. Okay, tara. Stop-over muna tayo dito mga kabok. Kakain muna ho kami. Gutom yung mga... Ano? Gutom na mga batos. Mga batos. Sayson, hindi na ginak Sayson. Ay na lang ba sinilas? Palingkod na sila diretso dito. Dito na lang. Tara. Hugas ka mo to, hugas ka mo to. Wash your hands. Wash hands, wash.
Sige na. Bebe sana, bebe sana. Kulang pa, upat pa. Ngaon daw ta. Patron ni kasabang. Magsabaw mga bata din. Magsabaw sila no? Ayaw na kayo man. Kain po. Saan ako? Ayaw, di ba? Tayo mahalong na lang kayo. Tutupan nyo na kamay. Baka ako na. Dahil lang pagkalit. Ako siyempre. Surprise nito si ano mga kabok, si Lolo at Lola nila Saisos. Dahil yung paalam namin 23 pa makakauwi, ngayon 21, nakauwi na sila. Dilinan. Ituloy ka rin, ano lang ka. Sige na. Nanday na Krisak. Karesak mo boy. Karesak mo nanday na. Okay ra, okay ra. May sabi ni Lolo kasi mga kabok kanina. Parang mo lagi mo nakauli nga dapat tugma ka. Sorry, nabisaya ako. Sabi niya mga kabok, bakit daw ngayon na kami nakauwi? Yung paalam namin, bukas pa raw. Nangoy ko niya.
Anam dai. Lolo, umano mo kaon? Ngayon to? Ano naman? Wala ako na nag. Wala na may bugas? Karo pusan. Kano ka na talag? Isuba sabi ka. Ano? Lutya. Itulong daw to. Manika. Nurot na yung bugas. Makno. Kano ka na ganito rin? 19? Bugas mo. 19? Mas mo. Marami daw nang hingi yung dinala namin bigas dito nung nagpaalam kami. Kasi mga kabok, nung kinuha namin sila, ang paalam namin is 3 araw lang, uwi na kami. Hindi namin inaasahan na meron pala ding ulit na gamot, kaya another 1 week kami doon, bago ngayon lang sila nakauwi. Nung nakarang araw, pumunta kami dito para magpaalam kina lolo na hindi pa kami makauwi. Sabi ko sa 23 pa. Nagdala ho kami ng bigas. Yun pala, marami daw nang hingi, kaya hindi na ho inabot yung bigas ngayon. Okay. So, yung kapatid pala ni Ate Maricel, hindi ho namin naabutan. Andun daw sa bundok. Naghahanap ko daw ho ng ulam. Mamayang gabi para ho makakauwi. Gusto ko mo ba yun? Wala problema. Iglabong adbuka. Iwan. Ano man? Bakal diyo ko yung istabay. Ayan namin daw mukha. May gusto ko. Naman na siya ng mga buwan ko. Ang hirap naman ito mga kaboks. Sabi ni papa niya, saka na daw pag patay na daw siya. Bigat ho nito para kaya ng Ate Maricel. Kasi hindi ho biro yung binibitawan na salita ni papa niya. Bilang anak, napakasakit ho marinig. Ganun ho yung gustong mangyari ng papa niya. Lolo, apo, dugay pa man ang mahitabo. So, magalit pag wala na si Maricel dahil wala nang magbuhay dito sa mama at papa nila. Yun lang ang mahirap sa mga magkakapatid, mga kaboks, na ganun pala sila dito. Pag si Ate Maricel, 3 magkakapatid, si Ate Maricel lang yung babae. Siya po yung parang naatasan na siya yung may karapatan na dapat siya yung bubuhay sa mga magulang nila. Sabi, pagka wala daw ho yung pagka wala na daw si Ate Maricel dito, magagalit daw po yung yung kapatid niya, isang lalaki. Hindi, yung isa po, kasi yung isa nagsabi na ang tawag dito na doon na lang si James para makapag-aral. Yung isa naman, yun yung lagi daw nagagalit pag wala si Ate Maricel dito kasi wala na daw hong bumubuhay sa dalawang matanda. Yung hirap, may mga ganito palang sitwasyon na magkakapatid. Hindi, kasi dapat naman talaga lahat nating mga magulang, hindi lang isang anak dapat ang bumubuhay, dapat lahat kung meron tayong iaabot, maabot tayo ito si Ate Maricel na nga ang nag-aaruga, siya pa ang namumroblema sa pagkain. Dapat kung si Ate Maricel yung nag-aaruga, magbigay naman sana yung mga ibang kapatid na pagkain man lang. Ang problema, hindi ho nila ginagawa para sa magulang nila. Hindi nila iniisip yung buhay ng kanilang magulang. Number 1, buhay ng kanilang kapatid na may pamilya din. At alam naman nila na ang pamumuhay nila dito is ganun lang, kamote, nasa bukid.
Dapat sana kung makapagpera man lang sila, makabili sila ng bigas, hatid sila ng konti dito para sa lolo't lola, sa mama at papa nila. Pero wala ho tayong magagawa pagka ganun ho ang pinaglakihan nila. Ganun ho yung nasanayan nila na si Ate Maricel na siya yung dapat lang daw na bubuhay para sa kanilang mga magulang. Bigat lang kung ako sa side ho ni Ate Maricel, ang bigat to para sa akin na para bang hindi mo mapigilan na maiyak sa isip na kapatid ko naman sila, ba't hindi nila ako tutulungan para sa mga magulang namin, parehas kaming anak. Wala namang kayamanan na kinuha si Ate Maricel para ibigay lahat sa kanya, obligasyon o pagbuhay sa kanilang mga magulang. So, paano to Ate Maricel? Unsay mong una-una? Ate Maricel. Bon, diri sa kabon. Una-una sa. Isipin mo natin. Una-una sa sila. Sa lahat ng mga sponsors, kay Tita Joffy Agyaw, kay Tita Nel Campbell, kay Tita Elaine Vites, sa lahat ng mga nag-sponsors, kay Mami Joy, kaya hindi kami ganong nagbumili ng napakaraming dapat sana sa kanila na konsumo or pagkain nila dito sa Pasko hanggang New Year, dahil hindi pa nga kami nakauwi. Meron taga dun sa medyo malayo-layo dito na pumunta rito para manghingi ho ng bigas o kung ano man nung pwede nilang hingin. At pag andito hiningan sila, hindi naman daw pwedeng hindi sila magbigay kasi mahirap naman ho na magkakagalit yung tsahin mo lang or kapitbahay mo or pinsan mo, kasi hindi ho maiwasan dito. Kaya yan, pagpasensyahan nyo na yung dala, hindi naman ho sa pagdadamot, pero ang iniisip ko namin kasi yung mga bata, at isa pa meron pa kaming kailangang gamutin sa paa ni Saison, at hindi ho biro ang paggagamot ho sa paa ni Kuya Saison dahil Igna si Saison dili man ni sila mabuhi diri sa bukid, dako na sila kay dili kaya sa ilang lawas ang pagsaka sa bukid. Angan maka-eskwela gid sila. Ay, ang mahirap po talaga ang sitwasyon nila dito. Pero pag-pray nyo kami mga kabuk, singi ho kami ng tulong, pag-pray nyo kami para maging successful yung plano natin para sa kinala kahit papano din sila sa Patag. Makapag-aral yung dalawa, mabuhay sila ng maayos, hindi man gaano kabongga pero mas maganda-ganda kaysa dito. At ang inaalala pa niya po yung area niya dito, yung lupa niya dito, baka daw ang kininho ng iba. So iniisip ko pwede naman sigurong i-ano ko kay Dato na yung area dapat hindi ho ang kinin ng iba, dahil hindi ho natin alam kung pagpunta nila doon hindi ho sila komportable mamuhay, balik sila agad dito sa bundok. Ganun lang, kaya kakausapin ko si Dato dito, si Dato Lito, para sa area ni Apo, sa mga kalupaan nila dito na dapat na walang gagalaw, walang aangkin. Wala pang para sa Pasko. Ano na kayo pangitawin ba? Sige Dato, salamat Dato Sir Mang, salamat. Warag man. Magbalik raman ko, magbalik.
Magbalik ka pa ha. Ha? Hindi na magulak. Warag na. Warag na. Harap. Bikas, harap ko bikas ka na. Matuwang na ko. James, harap ka, James. Harap. Harap, ala. Ato lang ka din sa kuha. No, kung agdo mo size iguro to ko agano. Harap ko. Sabi ka. Nagtatampo na si James. Uwi na kasi tayo. Harap ko. Love you. Bye-bye. Nabalag do mo. Warad din eh. Warad. Ito, lakat ito. Gusto na po mulukan. Waran na. Parado kondio. Orang Indo Hirap bumalis. Ano yung mga bata? Ilang minuto lang po. Tahan lang natin sila. James, saan ka, James? Ang hirap pong umalis mga ako. Papatahan ko muna kahit ilang minuto. Para hindi bigla ho yung ano nila. Ading. Ako. Okay, daghan man ta. Kaya sabak ka. Yeah. Lola. Ay, ito. Pasok. Okay, sa pa wala ka niya. Sabak ka. Ate ko sabak ka. Na, hindi na niyang dugan ha. Sa inyo pa nandun ha. Salamat. Panatag na ako ng sigawa. Mga bato! Di ano mga bato ko? Sige, sabak ka. Ikaw ate. Kita na ba? Mga butya ka na ito. Kita na ba? Tanatan niya. Umiyak na mga kabok.
Nagpaandar na si Alvin the Box ng bao mga kabok. Kaya umiyak na yung dalawa. Magbalik rami! Magbalik rami! Balik kami! Sorry! Bye-bye! Dato! Salamat! Po mga kabuks, medyo malungkot po yung mukha ho namin. Time check po kasi 5:33 na ho ng hapon, paggabi na ho. Yun nga, nakakalungkot mang iwanan yung mga bata, pero sa ngayon kailangan pa. Oo, parang kinikirot din yung puso ko mga kabuks na Kung ganong kalakas yung iyak nila dati nung iniwan nila tayo, mas grabe ngayon. mas grabe ngayon, No? Yun kasi nga pinatahan ko nga kanina nung una kasi parang hindi ganong ano sana, hindi ganong mabigla ba yung heart ho nila na iyak ho na sila ng iyak. Pero wala pa rin, hindi pa rin tumalab yung yema na binigay natin. Pagandar pa lang ng motor, wala na, iyak na si James. At yun, pag-pray niyo po kami mga kabox na sumama si lolo nila. At lubos ako nagpapasalamat kay Dato, sa mga kapatid ni Maricel, sa lahat ng mga kapitbahay, tiyahin, pinsan. Lubos ho silang natutuwa mga kabox. Hindi lang ho namin na puna ng video kanina dahil yun nga medyo ang dami hong tao, mga bata. Kaya yan, lubos ho kami nagpapasalamat dahil isa ho silang lahat tuwang-tuwa ho sa mangyayari soon. Na para sa mga bata, para daw makapag-aral sila at soon daw pagka meron daw silang kailangan dito sa Patag, meron na daw silang malapitan, sabi nung panganay ho ni na Ate Maricel. Ayan, medyo napanatag yung loob ko, pero ang pinag-alala ko si lolo sana sumama. But bago ho kami umalis, sabi niya huwag kang mag-alala kung hindi ako makasama, sabi niya ganun sa akin. Pagbaba natin sa bahay, sabi niya gano'n na huwag kang mag-alala pag kahit hindi na ako makasama, sabi niya. Pero yun, pag-pray pa rin natin, tulungan niyo po kami mga kabox na makasama po ang lolo, kasi si lola okay na. No? Si lolo na lang. Sa lahat ng mga ayaw niya iwanan yung bukid, gusto niya kasi yun nga dito na sanay. Pero gawin pa rin natin paraan na matry niya sa Patag. At sinabi naman ho namin na try natin sa Patag lolo, kung hindi ka komportable pwede ka namang babalik dito sa bundok, sabi namin gano'n. Yun, sa lahat ho ng mga sponsor, nagmamahal, nagsusuporta sa lahat ho ng ating gawain, lalong-lalong na sa mga bata, maraming salamat po mga tita, mga tito, sa patuloy niyo po pagmamahal at suporta. Paano po hindi ho kami masyadong magtatagal dito sa aming hinintuan dahil paggabi na at mahirap na daan. 3 oras pa kaming lalakbayin dahil paggabi na. Okay, sige. At mahirap pa naman yung daan. Kanina nga 2 beses ho kami na tinulak ko, buti may pinsan si Maricel na lalaki na sumunod sa amin. Dalawa sila ni Bonnie nagtulak. Nakaahon pa rin yung sasakyan natin sa maputik na area doon sa bandang paakyat. Kaya yun, thanks God sa lahat ng successful na nagawa natin ngayong araw. At yun, salamat po mga tita, salamat. Sa totoo lang ho, hindi ho namin alam paano ho kayo pasalamatan, pero alam po namin na nararamdaman nyo po yung sobrang tuwa ho namin, yung pasalamat namin sa inyo sa pagmamahal at suportan nyo po sa aming lahat. Yun lang, ingat kayo palagi mga tita
Tito. We love you all. Ingat po. God Bye-bye. bless. God bless po. God bless po. Bye-bye.